Christian nation daw ang Pilipinas. Buo raw ang tiwala ng mga Pilipino sa Diyos. Pero kung makapanglait sa online, walang preno. Hindi ko ma-imagine bakit sobrang dali ng mga kapwa natin Pilipino na magsabi sa isang tao na walang utak. Alam niyo po kasi meron akong isang video sa Facebook na nag-trending. Yung video na yon ay galing sa TikTok last year when I shared my opinion tungkol sa sinasabi nilang lustay si VP Inday Sara. Tapos, isa sa pinaka tumatak sa akin ay yung nag-comment. Sabi niya, dapat daw laliman ko pa kasi hindi ko raw naintindihan yung salitang lustay. Pero meron akong isang tanong. Bakit ba nagnanakaw ang isang tao? Obviously, ipanggagastos niya, ibibili niya, or in other words, ipanglulustay niya sa mga gusto niya dito sa mundo. Tulad ng magara at mamahaling sasakyan, ibili ng sarili niya ng milyon-milyon na relo, bag, damit, mag-travel sa Europe, may private plane. Ang mga anak ay makapag-aral sa mamahaling international school, magkaroon ng sobrang daming bodyguards, at higit sa lahat, napakaraming negosyo. So, kung lustay ang pag-uusapan, hindi lang po yan tungkol sa pagnakaw ng pera ng bayan. Huwag po tayong maging bias, huwag po tayong maging unfair. Nakita nyo naman po sa social media kung sino yung mga sinasabing tumatanggap ng maleta or sino yung mga korap. Makikita mo sa suot-suot nila na ang dami nilang pera kasi nakikita sa relo nila, nakikita sa damit nila, at nakikita sa bag nila. In simple terms, kasi parang ang hirap intindihin ng mga kababayan natin, kung lustay ka, makikita yan sa lifestyle mo. Kung lustay ka, makikita yan sa mga ginagawa mo. Kaya sinasabi ko na hindi talaga nagtutugma yung sinasabi ng mga bashers ni VP Inday Sara na lustay siya, knowing na walang nakikita naman sa mga ginagawa niya at maging sa katawan niya. Napakasimpleng babae. Kung makikita mo, paulit-ulit lang yung sinusuot niyang damit. At marami pa doon, uniform pa ng isang government official. Kung hindi lang kayo unfair, kung hindi kayo bias or hindi kayo binabayaran para mambash kay VP Inday Sara at sa mga sumusuporta sa kanya, makikita nyo sa pinaka-recent niyang interview na ibalik ang tapang at malasakit, sinabi niya ng malinaw na sa isang kontrata, hindi yan imposible at hindi yan nakakapagtaka na sa isang beses nagbabayad ka ng milyon-milyon. At ako mismo, meron akong kakilala na talagang kapag ang isang gobyerno may isang kontrata, talagang milyones ang binabayaran. Pero matanong ko lang, bakit ba isa lang ang issue tungkol sa confidential fund ni VP Inday Sara? At sinasabi pa na galing pa yan sa presidente. Bakit wala kayong ibang masabi against the Vice President? Bakit pa ulit-ulit yan? Yan yung tinatawag natin na narrative ng media at ng mga ayaw kay VP Inday Sara. Yan yung dinidiin nila kasi kahit na isang kasinungalingan kung paulit-ulit mong sinasabi, magiging totoo na yan para sa ibang tao. Hindi nyo ba nababasa at nakikita yung ibang side ng news na kung saan ilang bilyon ang pinag-uusapan natin tungkol sa confidential fund, hindi lang ng presidente, maging sa ibang sektor. During the live, ipinaliwanag din ni VP Inday Sara na hindi niya pwedeng i-discuss yung taong Mary Grace Piatos. Why? Kasi pwede yang maging isang problema sa seguridad ng ating bansang Pilipinas. Problem is, ginagawa na naman itong narrative ng media at ang problema, maraming mga taong bias ang pananaw at para maging in sa iniidolo nila,
Hindi sila nag-research, hindi nila inalam kung ano ba ang katotohanan kapag merong mga ganitong confidential fund. Pinaglalaanan nito ay seguridad ng ating bansa. Siya lang naman ang secretary ng DepEd. Doon sa DepEd mismo, nalaman niya na sobrang daming nire-recruit para maging terorista, para maging NPA. At hindi lang yan galing kay VP Inday Sara. Maraming mga katutubo natin at mga estudyante na bumalik na sa ating gobyerno na mismo sila nagsasabi na totoo yan. Maraming nagre-recruit sa school. Yan yung tanong ko. Bakit ayaw yan pag-usapan ng media? Bakit ayaw yan pag-usapan ng mga artista para yung mga fans niya malaman yung katotohanan? Yan yung problema sa mga kababayan natin dyan na sobrang bias yung tingin nila. Pero I am not here to convince you kasi you can never convince a fool. Pero wag nyo lang tawagin yung mga tao na sumusuporta kay Inday Sara na walang utak. Kasi kung tutuusin, ginagamit namin yung utak namin.